Ayan, magandang hapon po sa bawat isa po. Maraming salamat sa pakikinig po at welcome po sa gawain po ng Panginoon dito po sa Rhema Pills. Ito dyan sa everyday Bible study po natin every 4 p.m. po, everyday po. At welcome po sa bawat isa. Ipagpatuloy po natin, pinag-aaralan po natin yung 10 gift of the gospel, no? Pray muna po tayo. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa at dalangin po namin, piniling namin ang bukas na puso, bukas na isip at ang dalangin namin o Diyos ay Lord, magkaroon kami, bigyan mo kami o Diyos ng karunungan upang matutunan namin, maintindihan namin yung mga pag-aaralan namin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo. Ikaw ang siyang mapurihan, ikaw ang siyang mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, 10 gifts of the gospel. Ano po? So, ituloy po natin. Actually, may 10 po siya. At ang ituturo ko po sa inyo, ang pag-aaralan po natin ay yung pang-siyam at pang-10. Noong nakaraang mga araw na ituro po ito, yung mga 1 to 8 ano po na-share po sa atin ng mga pastor po natin. So yung pang-siyam po ay ang gifts, ang pang-siyam na gifts of the gospel ay peace, no, kapayapaan. Dito po sa John chapter 14 verse 27, sabi po ni Jesus po ang nagsasalita rito. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. So ang mundong ito ay mayroon pong kapayapaang binibigay, pero hindi tulad ng Panginoon, hindi tulad ng salita ng Diyos, hindi tulad po ni Jesus yung kapayapaang binibigay niya. So magkaiba po. Sabi niya, wag magbagabag ang inyong kalooban at wag kayong matakot. So ang kapayapaan yung binibigay ng mundong ito, no, yung yaman, yung kasaganahan, yung pera, even yung trabaho, yung anong bagay, bahay, lupa na mayroon man tayo, no, itong mga bagay na to na binibigay ng mundo ay nagdudulot actually ng kabagabagan or ng takot, no. Ang kasaganahan mula sa Diyos ay nagbibigay ng peace kasi ang Diyos nagbibigay po ng kasaganahan. Tulad po ni Jesus, tinuturo po ni Jesus yung kasaganahan po sa atin, pero ito po ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang gospel po ay salita ng kasaganahan. Amin po. Ang gospel po, ang gift, ang dinudulot po nito ay kapayapaan sa buhay po natin, no. So ang mundong ito, although may mga bagay na binibigay so mayroon din po palang kapayapaan ang binibigay ng mundong ito, pero pansamantala. Amin po, pansamantala. Pwedeng payapa sa paligid, pwedeng tahimik sa paligid, pero yung kalooban, yung loob natin, yung puso natin, no, punong-puno ng kabagabagan o bagabag o kaya ay puno ng takot. So, pwede pala napayapa ang paligid, pero doon sa puso natin ay puno naman ng kaguluhan o bagabag o puno ng takot, no. So, yung mundong ito pwedeng mayroong katahimikan sa paligid, pero actually yung puso naman po natin ay punong-puno ng takot. Amin po. Tulad ng Jesus, ang binibigay niya sa atin ay mayroon pong kapayapaan sa puso. Yung salita ng Diyos ay nagbibigay po ng kapayapaan sa puso. Kaya ito po ay peace of gospel. Ito ang ibinibigay ng salita ng Diyos sa atin. Ano po? So, pwedeng magulo naman yung paligid. Pwedeng may mga pangyayari sa paligid. Pero ang kapayapaan, mayroon pong kapayapaan sa puso natin dahil ito ang binibigay ng salita ng Diyos sa atin. Ito yung regalo ng salita ng Diyos sa atin. Ito yung binibigay ng Panginoon sa atin. Si Kristo mismo ang kapayapaan sa buhay po natin at ang kanyang salita. Amin po. Bakit po? Kasi papangahawakan natin ang mga salita ng Diyos. Mayroon pang sinabi sa Jesus sa Bagong Tipan sa Matthew, sabi niya, maguno man ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Amin po, yung mga pangako ng Panginoon ay may pagkakatiwalaan. Yung mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman kukupas, pero yung mga bagay
sa mundong ito na nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan o joy sa puso natin o peace sa puso sa buhay natin ay pansamantala lang. Amin po yung binibigay ng mundong ito, pansamantala lang. Dahil ang mundong ito ay para rito lang, ngunit ang kapayapaang binibigay ng Diyos sa atin ay hindi lang sa buhay na ito kundi maging sa buhay na darating. Amin po. So, ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng kapayapaan, ibig sabihin rest, kapahingaan. Ito po ay nagbibigay po ng maliban sa kapayapaan, nagbibigay ito ng katahimikan sa heart natin. No? Nagbibigay ito ng tunay na kapahingaan sa puso natin. So, yung peace is kapahingaan. Isa pang bagay po yung kapahingaan. Pwedeng sa mundong ito, nagpapahinga tayo, pero actually, wala naman tayo talagang peace or rest of mind o sa heart. No. So si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kapahingaan sa buhay at puso ng bawat isa. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang salita niya ay gamot sa kabagabagan sa buhay natin. Ang salita niya ay gamot sa anumang kaguluhan sa buhay natin. Ayon po, so ito po yung ultimate solution. Ang salita ng Diyos ang siyang ultimate solution para mabigyan ng kapahingaan ang buhay ng tao. So, kung papansinin natin, ang dami pong mga kabalahan, ang dami pong mga takot sa mundong ito. Ngunit ang kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Bakit po? Dahil mapagkakatiwalaan ang Kanyang salita. Kailangan ba natin ng kasaganahan? Kailangan pa ba natin ng kagalingan? Kailangan po ba natin ng kalakasan? Kailangan po ba natin ng karunungan? Kailangan po ba natin ng kalakasan o kaayusan sa buhay? Ang salita ng Diyos ang siyang nag-provide nito. Amin po. So matatagpuan natin ang mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita at may papasamuhay natin ito at mapanghahawakan natin. Bakit? Kasi ang salita niya ay hindi kailanman kukupas. Sabi niya yung damo, halaman, mga hayop sa paligid, yung mga damo sa paligid, yung mga halaman sa paligid ay kukupas at maglalaho. Ngunit ang Kanyang salita kailanman ay hindi magkukupas. Amin po. So mapanghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Yung yaman ng mundo ito ay kukupas. Kasi somehow magkaroon ako ng maayos na trabaho, magkaroon ako ng insurance, life insurance, magkaroon lang ako ng maayos na business, magkaroon lang ako ng magandang bahay, magkaroon lang ako ng maraming pera o maraming mga sakyan, payapa na ako. Pero actually, hindi po yan ang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay natin. Ang salita ng Diyos lamang at ang salita ni Jesus, ang salita ng Diyos at si Jesus mismo, ang nagbibigay lamang yung sapat na kapayapaan sa puso ng bawat isa. Amin po. So, ang isa sa gift ng gospel o yung mabuting balita ay ang peace, kapayapaan. Sa kapayapaan, sa salita ng Diyos may kapayapaan, mayroon pong kapahingaan, mayroon pong katatagan. Actually po, ang peace po, yung payapang, yung may peace sa puso ng tao, na dulot ng salita ng Diyos, mayroon pong lakas, mayroon pong tapang. Kaya masasabi, iyan po ang naramdaman ni Pablo. Kahit na nakakulong siya, sabi niya, mayroon siyang joy. Magalak kayo kahit nakakulong siya. Nagsishare siya ng salita ng Diyos. Sinishare niya yung gospel ng kapayapaan. Sabi niya, magalak kayo. Nakakulong siya, pero mayroon siyang sapat na, mayroon siyang puso, mayroon siyang peace sa puso. Na kahit nandun siya sa kulungan ng rehas, nandun siya sa kulungan, sinasabi niya sa mga tagapakinig niya na magalak kayo. Sinasabi ko, magalak kayo. Ay nakakulong po siya. So meron siyang peace, no? Meron po siyang peace. At meron siyang joy. Yung boses ng kapayapaan ay nagsasalita ng joy. Kaya masasabi mo, praise the Lord. Kahit magulo ang paligid, dahil meron kang kapayapaan, meron kang peace, meron kang rest, sasabihin mo, praise the Lord. Kaya masasabi ng taong may peace sa puso, may peace sa kanyang espiritu, masasabi niya na purihin ang Panginoon, no? At ang isa pang experience ni Pablo, sabi niya, dumaan man ako ng kahirapan, dumaan man ako ng kasalatan, dumaan man ako ng kawalan. Pero sabi niya, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, yung salita ng Diyos, hindi lang peace, kundi nagpro-provide din ito ng lakas. No? Kahit mayroon siyang kahit na wala sa kanya, kahit wala siyang nawakang pera o dumaan siya sa
sa kahirapan, kawalan, pero sabi niya, lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ibig sabihin, meron siyang joy, meron siyang peace sa puso. Yung sinabi ng isang propeta sa lumang tipan na sabi niya, be still, sabi ng Diyos sa kanya. So mayroon pong stillness, mayroong tunay na rest sa puso ng tao. Ito yung binibigay, ito yung isa sa mga regalo ng salita ng Diyos. Ito yung isa sa mga regalo ng gospel sa atin. Amen po. So panghawakan natin ang salita ng Diyos, isabuhay natin. Bakit? Dahil ito po ay nagdudulot ng kapayapaan. No, ulitin ko po yung sinabi ni Jesus dito po sa John chapter 14, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So, mismong si Jesus, binibigay niya yung peace sa atin. No, yung peace na ibibigay nito ay may joy, may lakas. Mayroon pong rest, may kapahingaan, may lakas, may kagalakan. Yung bunga ng rest, yung kapahingaan na yun. Amin po. So, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga pangako ng Panginoon, ng Diyos, kaya dapat natin itong panghawakan. At dahil doon, nagdudulot ito ng kapayapaan sa buhay natin. Hindi lang sa mundong ito, kundi maging sa buhay na darating. Amin po. Kaya masasabi natin, praise the Lord. Masasabi natin, purihin ang Panginoon. Amen. Isa pa po, yung pang-last is yung pang-10 na gifts of the gospel, yung answers to prayer. Sa John chapter 15, verse 16, bago po sinabi ni Jesus ito, sinabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 7, sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, sabi, hingin ninyo anumang maibigan ninyo at ipagkakalob ko ito sa inyo. May kondisyon, sabi niya, kung mananatili daw po tayo sa Kanya at mananatili tayo sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos. Sabi niya, hingin natin anumang maibigan natin at ipagkakalob niya sa atin. So, ang gospel po, ang salita ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos. At ang laging panalangin natin ay ang kanyang mga pangako. Hindi tayo dapat mag-pray ng bagay na hindi ayon sa kanyang salita. Hihingi tayo ayon sa kanyang salita at nangako ang Panginoon na anuman ang hingin natin sa kanya, ayon sa kanyang mga pangako, ayon sa kanyang salita, ay pagkakaaloob niya sa atin. No, dito po sa John chapter 15 verse 16, sabi po niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, ito yung mga masasabi natin na great promise ng Diyos. Isa sa mga great promises ng Diyos na anuman nahingin natin, kung mananalangin tayo sa Ama, anuman nahingin natin sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob niya sa atin. Kung mananatili tayo sa Kanya at mananatili tayo sa Kanyang mga salita. Ito yung mga pangako po ng Panginoon na sasagutin niya yung mga dalangin natin. Dito po sa John chapter 16 verse 23, no po, 16 verse 23, sabi po niya, sa araw na yon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay bibigay niya sa inyo. So ito po yung mga promises ng Diyos na ayon sa kanyang, yung regalo ng salita ng Diyos, yung gift of the gospel, no? Ayon sa kanyang mga salita. Yung mga dalangin natin ay ipagkakaloob po niya. Ito yung mga pangako ng Panginoon sa atin na kailangan nating panghawakan. Amin po. Yung salita ng Diyos ay mapanghawakan po natin. At alam ko po, ang bawat isa po ay naghahanap ng mga sagot sa mga dalangin natin. Amin po. Mayroon pong kwento dito po sa John chapter 4. Kung matatandaan niyo po yan, ipapara-praise ko na lang po. Mayroon pong isang babae po, isang Samaritana ang nakausap ni Jesus sa isang balon. Sabi ni Jesus, bigyan mo ko ng tubig. Pwedeng humingi ng tubig. Sabi ng babae, ba't ka nagkipag-usap sa akin? In short, sabi ni Jesus, kung alam mo lang na ang tubig na ibibigay ko, kung alam mo lang yung tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi hihingi ka sa akin. Sabi niya, at hindi ka na muling mauuhaw, kundi
yung tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi ka na muling mauuhaw. Bagkos sabi nga yung dadaloy pa yung tubig na yun mula sa puso ng tao, dadaloy yung tubig na yun na bukal. Ang tinutukoy ni Jesus rito, po yung siya mismo na kung tatanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo, no, nadaloy yung salita ng Diyos, yung kapayapaan, yung dalangin mo sasagutin. Naniniwala po ako na itong babaeng ito, sabi ni Jesus sa kanya, meron kang 5 naging asawa, meaning to say, itong babaeng ito naghanap ng peace sa kanyang buhay, naghanap ng pwedeng joy sa kanyang buhay. Hinahanap niya ito sa iba't ibang klase ng paraan. Pwedeng yung isang lalaki doon na dinivorce na niya ay mayaman. So, pwedeng hinahanap niya is kayamanan. O pwedeng isang lalaki doon, kasi 5 Pwedeng yung isang lalaki doon ay pwedeng pogi. No? Pwede, amin po. Or matipuno. Or pwede yung isang lalaki doon ay mayroong poong kapangyarihan. O pwede yung isang lalaki doon ay sikat. Sabi ni Jesus, 5 na yung naging hinanap mo. Pwedeng sabi ni Jesus, kasi alam niya, hinahanap mo sa iba't ibang paraan, yung joy, yung kapayapaan, yung mga dalangin mo, hinahanap mo sa iba't ibang paraan. Nag-asawa ka ng 5, pero dinivorce mo, hindi mo natagpuan. At yung isa na pang-6, sabi ni Jesus, yung isa na kinakasama mo ay hindi mo asawa. Meaning to say, lahat, lalaki man o babae, ay naghahanap ng somehow yung isang bagay na makakapuno sa kanyang puso. No, kasi ang tao po, mayroon pong puwang sa puso ng tao na hindi kailanman mapupuno ng mundong ito. Sabi ni Jesus, 5 na yung kinasakasama mo, pero at yung isa, hindi mo asawa. Ibig sabihin, mayroon pong puwang sa buhay ng tao, lalaki o babae, mayroon pong puwang sa buhay ng tao na kailanman hindi mapupuno ng mundong ito. Kaya sinabi ni Jesus, hindi tulad ng maibibigay ng mundong ito. Sabi niya sa John chapter 14 verse 27. Pwedeng yung babae hinanap niya yung mga sandalan niya, yung mga yun, pero wala pa rin kasi mayroong pong puwang sa buhay ng tao na hindi kailanman, sa puso ng tao na hindi kailanman mapupuno ng anumang bagay sa mundong ito except kay Jesus at ang kanyang salita. Except yung regalo ni Jesus, except yung si Jesus mismo sa buhay natin at yung regalo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amin po. Yung salita ng Diyos at si Jesus mismo ang makakapuno lamang doon sa ang makakapag-occupy lamang doon sa puso, doon sa vessel na bakante sa puso ng tao. Amin po. So, sa salita ng Diyos at kay Kristo lamang natin matatagpuan yung kasapatan sa puso ng tao. So itong 10 regalo ng gospel sa buhay natin, masasabi ko po na ito yung mga gift, yung mga regalo na pwedeng makapuno, na makakapuno doon sa puso ng tao. Amin po. So hindi natin matatagpuan sa mundo kundi kay Kristo lamang at sa kanyang salita. Amin po. So itong 10 gifts of the gospel po, patuloy po nating ulit-ulitin kasi somehow yung puwang sa heart natin, ito po yung makakapuno. Ito yung mga bagay na ma-realize natin, ito yung mga bagay na makakapuno sa buhay po ng isang tao. Especially po sa ating mga Kristiyano o lalaki man o babae, ito yung mga kailangan natin. Amin po. So, balikan ko po yung pang-9 at pang-10 na gifts of the gospel. 9 is yung peace, yung kapayapaan, at yung pang-10 po ay yung answers to prayer. Ano po? So, ang salita ng Diyos ay mapangawakan natin. Nagbibigay ito ng lakas sa atin. Ito yung tubig ng buhay. Ito yung tinapay ng buhay. Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, kapayapaan sa buhay po natin. Amin po. Ayan, so tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo. Tunay nga po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin.
Patuloy na maitanim sa aming mga puso ang mga salita mo, dahil alam namin ito lamang ang ikaw at ang salita mo lamang ang siya makakapagbigay ng kasapatan o makakapagpuno sa puso ng buhay namin. Hindi lang sa buhay na to, kundi maging sa buhay na darating, Panginoon. Dadaloy ang tubig ng buhay, ang joy ay dadaloy, ang salita mo ay dadaloy sa puso namin. Hayaan mong mula sa puso namin, lalabas ito sa mga bibig namin, Panginoon. Maging pagpapala sa mga taong nakikinig. Salamat o Diyos, balutan mo kami ng iyong kapangyarihan mula ulo hanggang paa at silyoan o Diyos ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God bless po sa bawat isa.